Hindi rin siya mananalo kay Errol Spence kung hindi pa damaged goods si Errol Spence. Baka naman si Errol Spence ay malakas pa, di ba? Hindi natin masabi. Parang kay Tapales at Inuwi lang yan, boss. Nawala. Yun nga. Ganyan nga mangyayari sa kanya pag pinili niya to. Kaya pag hindi naman siya sumunod sa WBO, you have to give up your belt. Eh, okay lang naman yun kasi actually, pinagtatalunan lang naman talaga nila yung belt lang ni ano eh. Belt lang ng WBC, yun lang yun lang kasi yung nakataya doon. Yung WBO parang o sige, isama niyo na rin tong belt namin. Pero ito ang kasunduan, no? Ilalaban namin sa inyo mandatory. Kaya lang napakagaham naman nitong ano. Putya, hindi pa nga gumagaling yung ilong ni Pundura, may negosyasyon na kagad. Alam na alam mo kagad na gustong-gustong ano, no? Gustong-gusto maging champion nila si Terence Crawford. Wala pong ibang dahilan yun. Ano pa ba ibang dahilan nun? Yun lang po yun. Gusto nila maging kampiyon agad si Terence Crawford. Kampiyon nila. Basa-basa po tayo. Pwede po kayo magpakape ha. Huwag po kayo mahiya magpakape. Nauna pa utos ng depensa ng WBO ni Pundura kay Crawford. Samantalang sa WBO 122, ayaw pa maglabas ng order para sa title eliminator sa Super Bantam. Kaya nga eh. Yun nga sasabihin ko eh. Bakit ayaw mo utusan yung 122 division? Kasi nga pera, naghabol ng malaking pera eh. Pag malaki kasi bayad, mas malaki rin yung sanctioning fee. Porsyentuhan sila dyan eh. Breakfast lang siya kay Crawford kung maglaban sila. Parang kay Tapales yan. Canelo versus Benavides prediction, boss, if ever maglaban sila. Pag ngayon sila maglaban, mananalo pa si Canelo. Pero bigyan mo pa ng mga malulupit na kalaban si Benavides. Ang lupit nung huling na kalaban niya eh, di ba? Sino yung huling na kalaban niya? Si Andrade. Putya, bigyan mo pa ng mga ganun yan. Eh, labanan niya sila Munguia, lahat ng mga tinatalo ni Canelo. Mahahasa yan. Retirado na ba sa Triple G? Ilaban nyo kay Triple G. Tsaka dun sa yung Wakanda Boys na ano, nakalaban din nila Canelo tsaka ni Triple G. Anong pangalan nun? Jacob ba yun? Nakalimutan ko na eh. Daddy Buds, anong kape mo? Kopi ko light brown ba yan? Kopi ko brown. Canelo ba yan? Kaya, kasi yung, di ba, ngayon, mananalo pa si Canelo, pero bigyan mo pa ng mga dalawang laban na ganong kalulupit. Mga Andrade yung level. Putya, hindi naman nanalo yan sa Canelo. Boss Bas, di po ba sabi ni Tim Chu, sa classroom may batas? Kim naman yan, Kim. Sarap. Race to Pundura, nakakamoy ng easy fight. Easy money, no? Mga sutil din eh. Puta, bitayin nyo labanan si Ennis. Kahit paakyatin nyo pa na 154, lalabanan kayo nun. Boss Buds, kapag former world champion ba ang boxer, pwede ba siya lumaban ulit sa another championship sa other division? Opo. At hindi po siya former eh. Kasalukuyan champion po siya. No? Privilege po yun eh. Championship agad. Yun po yung pagkakaiba ng si Terence Crawford kasi undisputed siya ngayon, di ba? O ewan ko kung ano na natanggal sa kanya. May paglalabanan na yata si Ennis eh. Yung tatanggalin kay Crawford. Pag champion ka kasi, world champion ka kasi, pwede kang lumaban ng aket ka. Hindi mo kinakailangang tanggalin yung championship mo para mag-mandatory ka, hindi po. Privilege yun sa champion eh. Binibigay po talaga yun. Kaya po nagtataka iba, bakit hindi naman top 10 yan? Eh champion niya ng lighter weight, champion niya ng 147. Bakit championship agad sa 154? Ganun po talaga. Ganun po talaga yung privilege mo as a champion. Hindi po siya former champion. Champion po siya kasalukuyan. Okay? Mautak na lumaban si Pundura ngayon. Ginagamit na niya ang height niya. Hindi tulad ng dati nakikipag-close fight siya kahit sobrang liit ng kalaban. Kaya lang, dati naman knockout artist siya. Kaya natin pinanunood siya eh. Sa bagay, depende rin sa competition eh. Kaya mapapansin niyo po,
may mga nasusubaybayan tayong mga boxer na, uy, first round knockout, putang tindi nito, knockout artist. Pero habang tumataas yung kompetisyon, nakikita nyo, nagto-12 round na siya, ay nagte-10 rounds na, nakukumpleto na. Hindi po dahil humihina po yung mga boksingero. Tumataas lang po yung kompetisyon. Ganun po yun, no? Kaya po, meron, di ba? Dumaan po dyan yung sino ba yung heavyweight na nag-bell lang umuwi na yung kalaban. Di ba? Knockout artist. Pero habang tumataas ang opposition, competition, level, hindi niya na-knockout lahat. Yun po yun. Hindi po dahil sa humina siya. Tumaas lang yung competition. Martin versus Casimero daw, Boss Bad, sabi ni Poknat. O di, ilaban nila kung may pera sila. Parang protektado nila masyado si Inoue. Siyempre naman. Conor Ben versus Baron Ennis, Boss Bads. Nakita ko na si Conor Ben eh. Hindi mananalo. Hindi mananalo yan. Kaya nga gusto labanan ni Pacquiao yan. Daddy Bads, nag-champion si Pitbull pero yung mga alagad ng MP promotion ang pupurihin, magaling si Gibbons. Ano po ba? Hindi ko po makuha kung ano po yung gusto nyong palabasin. Nag-champion yung boxer dahil lusob ng lusob, sabi ko nga, 'di ba? Si Pitbull. Si Pitbull ang kayang tumalo kay Haney. Kasi walang konsiderasyon eh. Hindi niya kinokonsider yung pagmumukha niya. Mga ganong mukha lang ang tatalo kay Haney. Lusob lang ng lusob. Yun lang po talagang ganun ng mga estilo. Siyempre, joke lang yung mukha. Yung estilong ganun ang pwedeng tumalo. Boss Baz, ang pogi mo naman ngayon. Sana all. Kinakailangan lang kaya makabata ka. Daddy Bads, nag-champion si Kuya Bad, mga boksingero ngayon po inuuna ang pera kaysa karir. Anong inuuna pera kaysa karir? Pareho din yun. Yun nga yung karir, hindi katulad nila Pacquiao na inuna muna ng karir tapos yung maganda ng karir dumanamin na rin ng pera. Hindi, sinuwerte lang talaga si Pacquiao. Si Pacquiao magaling na, gifted pa dahil ang lakas sumuntok. Magaling na, gifted pa, swerte pa. Swerte. Bakit ko nasabing swerte? Tignan nyo nagte-training lang siya. Biglang yung kalaban ni Lidwaba, hindi na-injured yata yung kalaban ni Lidwaba. Basta hindi nakapunta. Tinawagan lang si Pacquiao, di ba? O pwede ba yan? Bata mo? Champion tong bata na. Oh, champion din naman dati to eh. Salang agad. Swerte, di ba? Saan ka nakakita noon? Unang laban niya sa Amerika, championship agad. Samantalang hirap na hirap pa siyang kumuha ng gym. Tinatanggihan siya ng lahat ng mga trainer. Si Freddy Roach, syempre mautak si Freddy Roach eh. Iba po si Freddy Roach, alien yun eh. Galing na sa future yun si Freddy Roach, nakita niya eh. Yun po, ikalawang swerte ni Pacquiao. Tune up fight ni naghanap ng ka-tune up si Barrera. Hindi niya kilala si Pacquiao. Kilala niya si nakalaban ni Pacquiao dito sa Pilipinas, yung Meksikano, anong pangalan nun? Yun yung pagpipilian niya, yung isa dating champion. Etong Pacquiao hindi kilala ni Barrera. Pinili niyang ka-tune up si Pacquiao. Di ba? Kasi yung pong hindi po yung galing eh. Si Larios, si Chololo. Hindi po yung galing yung lang ang meron si Pacquiao eh. Pero yun mo yun, hindi ka naman po makakakuha ng mga malalaking laban agad eh. Kailan ba nakakuha ng mga malalaking laban yung mga nag-champion natin? Matagal. Si Pacquiao unang laban, championship agad. Na-injured, hindi ko alam kung na-injured o may problema sa visa yung kalaban ni Ledwaba. Championship agad. Tapos, superstar. Nakalaban niya, superstar si Marco Antonio Barrera kasi hindi lang siya kilala.
tune up. Pan-tune up lang siya.